DTX 500. Ibalik sa normal at lusog na estado ang kalusugan. DTX 500. Bibili sa mga DTX 500. DTX 500. Ako si Carla, isang estudyante. Irregular ang aking menstruation noon at palagi pang may kasabay na dysmenorrhea. Pero nung nag-start akong mag-take ng DTX 500 araw-araw, laking pasalamat po dahil naging regular na ang period ko. DTX 500. Mabibili sa mga butika. MyTC, The Alkaline Vitamin C, isang suplemento na nagpapahaba sa buhay ng ating mga white blood cells sa pamamagitan ng paggamit ng pag-neutralize ng mga free radical na mapinsala sa ating mga white blood cells. MyTC, araw-araw. Mabibili sa mga butika. MyTC, The Alkaline Vitamin C. DTX Coffee Mix. Gawa sa sugarcane extract, may ampalaya extract, at chia seeds na nakakalinis sa ating digestion. Mag-DTX Coffee Mix ka na. The Healthy Coffee. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Ang himpilan na pinagkasaman K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Okay! 88.7 K5 News FM. Magandang gabi sa inyong lahat. Maganda po kayo. Buti na lang ang pogi ko. DJ Tommy G for the Night Brew. All right? For those who are familiar with me, of course, I used to do the morning brew, pero this time it's the Night Brew radio show with DJ Tommy G, the Hitman. Okay, welcome po. This is 88.7 K5 News FM. Olongapo. O, hindi stinger yan, ha? Live yan. Live na live. Okay? Samahan niyo po kami. Samahan niyo ako hanggang, ano ba? Hanggang alas 10 ba ng gabi? O, ano ba, sir? O, magahin ba tayo rito? Pwede naman. Check the time. It's now 8:40 in the evening. Alright? The time check brought to you by Royal Duty Free. Meron silang Fresh Fridays every Friday. Purchase on the fresh section. Alam niyo na yung fresh section, di ba? Poultries, meat, vegetables, fruits, and you will double your RPC points, Royal Privilege Card points. Ganun lang kadali yun. Bumili lang kayo sa fresh section tuwing Friday at Royal Duty Free. 252-3258 for more inquiries, and check out their social media pages. Alright, ganun lang kadali. It's as easy as that. And of course, as usual, again, for those who are familiar with how I do my programming, I always start with today's holidays and observances, mga kaganapan sa araw na to, no? November 4. Ayun, hindi ko na ilagay yung kopya ng ano. Ilang days to go before Christmas ba, sir? Alam mo ba? How many days to go? Ilan na lang. Uy! Really? Seryoso? You're not kidding me? 51 days to go before Christmas? Wow! Ang bilis na niyan, ano? 51 days. So, ano na lang, halos isa't kalahating buwan na lang yan. Yung 51 days to go before Christmas. Ayan, nakapag-ready na ba kayo? Alam nyo, pag magpapasko, kailangan hindi kayo magre-ready ng December lang. Promise, kulang yung sweldo nyo, di ba? Unless kagaya kayo ni Kuya Tan, ang laki ng sweldo nito, malamang no. Hulaan ko, pwede ko ba hulaan? Okay lang. Ano yan? 1, 2 digit, tapos comma, tapos 3 digit na naman, tapos 2 tuldok, tapos 2 00 sa dulo, no? Ayan. Bahala na kayo mag-fill in the blanks. Basta may 2 muna, quit. Ayan. Pero what I'm saying is, pag December pa lang kayo, mag-iipon ng mga bibilhin nyo, promise, hindi kakasya yan. Kaya, yung iba, alam mo, November pa lang, October pa lang, namimili na diba? Inuunti-unti na nila para sa mga reregaluhan nila. Ayan. Ako sa mga inaanak ko, I usually start, pagpasok pa lang ng bare months, every time na may madadaanan akong, alam mo na, mga toy na mura. Kaya inis sa akin yung inaanak ko eh. Ako na mismo nagsabi, no? Toy na mura. Ayan. Ang ginagawa ko, bumibili ako pa konti-konti. Pero this year, babaguhin ko. Ayan. Hindi muna toy ang bibilin ko for this year. Ayan. Iibahin ko. Ang bibilin ko, batteries. Ayan. Puro battery. Tapos babalutin ko, susulatan ko ng toys not included. Yun ang gagawin ko para ano kayo magiging reaction ng mga inaanak ko, no? Matutuwa kayo, mabubwisit. Mga inaanak, at least battery yan. Pwede nyo isalaksak dun sa mga toy na matagal nyo nang hindi nagagamit, di ba? Di ba? Mahal kaya ng battery ngayon nowadays, di ba? Yan nakapulot kayo ng technique, ha? Kasi usually pag bumibili ka ng toys, nakalagay, di ba? Batteries not included. So baliktarin natin ngayon. Toys not included. Nakakatawa naman tong laughing effect na to. Parang humatching muna. Ulitin ko, pakinggan nyo.
Hindi narinig yung hatching. Ulitin natin. You know, di ba? Humatching muna eh. Naalala ko tuloy naalala niyo yung medyo kabababa lang ng pandemic, pwede nang sumakay ng jeep, pero may spacing pa rin. Di ba? Naalala ko tuloy yung hatching eh. Napag-usapan rin lang yung hatching. Pagsakay ko ng jeep, meron akong katapat na ali. Di ko napigilan na pahatching ako, di ba? Napahatching ako. So, nung humatching ako sa harapan niya, galit na galit. Mura ng mura kung ano-anong pinagsasabi. Samantalang tinutulungan ko naman siyang punasan yung mga plemang tumalsik sa mukha niya. Para yun lang napikon. Parang sira. Ayan uli. Ganun. Huwag tayo masyadong pikon. Para natalsikan lang di ba? Hindi kasi pandemic noon di ba? Grabe yung takot natin sa ganyan noon. Pag may umubo, di ba? Dati naiinis tayo pag may umutot sa elevator, di ba? Dati yun. Pero nung nag-pandemic, naiinis tayo pag may umubo sa tabi natin sa loob ng elevator. Kaya ang ginagawa ko, pag uubo ko, tinatakpan ko ng utot, sinasabayan ko. Hoping na hindi marinig yung ubo. Sabi nung sa loob ng elevator, ay salamat, buti na lang utot lang, hindi ubo. Kasi takot sila sa talsik noon di ba? O yan, napalayo na ako. I'm supposed to tell you about today's holidays and observances. Ano-ano nangyayari for November 4. Ayan. I usually start things up by telling people the holidays and observances. Okay, buti na lang. Ang bilis ng internet dito, no? Grabe. Ano bang to? Ilang Mbps per millisecond? Per millisecond. Ayan. November 4 is Flag Day in Panama. Layo naman ng Panama Ba't ito nakalagay dito? Lipat na lang tayo dito. yung isang section ko, nakalagay, unlock more content. Buy an advertisement. Tama yun. You can unlock more content when you buy advertisement dito sa K5 News FM. Okay? Contact us. Nakikita nyo naman po yung details dun sa live streaming natin. We are live on by the way, yung mga dating yung dating nagpo-follow ng The Morning Brew page. Yan pa rin yung page, don't worry. Pinalitan ko lang yung title, The Night Brew page, with the help of Kuya Tantan. Promise, salamat talaga Kuya Tantan. Nakakainis na yung ginawang setup ngayon ng para kang syunga na hanap ka ng hanap, saan nga ba papalitan ng name, kung saan kami nagpunta Yung buti na lang masyadong teki itong kasama ko, napakagaling. Ay nako. Kung wala siya, hindi ko napalitan, Ayan, good evening sa inyong lahat. Yung mga naka-tune in ngayon, na nambabati nagpapabati, pasensya na tinigil ko na po yung pambabati. Ang ginagawa ko na lang, nag-greet na lang ako. Dati kasi nambabati ako, pero pansin ko, ang daming naliligayahan nasasobrahan sa bati. Kaya sabi ko, tigil na natin tong pambabati pare. Greet na lang. Ganun din naman, masaya rin naman, greet mo yung pambabati, grabe parang pag binati mo sila, lumulutang sila pare di ba? Alam ni Kuya Jay Sanggalang yung tinutukoy ko mahilig din tumambati Pero pag ito si Jay Sanggalang ng bati, may hawak-hawak to na voodoo doll. Yan. Pero sumasabay si Kuya Jay sa pagbabago ng panahon. kasi nakita ko yung bago niyang pang voodoo doll pag nambabati siya. Hindi na voodoo doll, labubo na. Labubo doll na ang sosyal. Di ba ang mahal ng labubo doll? Lang niya, ginagawa mo lang pangkulam. Tapos naalala ko pa yung una niyang binili na labubo doll. Kamukha ng trolls. Naalala niyo ba yung trolls? Si Kuya Tantan, alam nito yung trolls. Alam mo yung trolls, no? Ayan. Ang labubo dolls, yan yung mga trolls na hindi nabenta. Dinamitan lang nila yan. Niloloko lang tayo ng mga hype na trolls talaga yan Tapos, yung paraan pa ng pagdadamit nila, ito nangyari. Trolls na hindi nabenta, dinamitan, yung dinamit, kung titingnan mo, parang Teletubbies. Kaya ang siste, ang Labubu Dolls ay trolls na hindi nabenta na nagbukang descendants ng Teletubbies. Yun talaga yun. May nagsabi naman sa inyo yan? Kung wala pa, ako pa lang. Balik na tayo sa Nasaan na ba ako? Yung today's holidays and observances. Ayan. Okay, eto na. Nasaan na siya? Ayun, okay. Nawawala halatang baguhan sa sa setup ng pinagtatrabahuhan na bago.
Eto, here are your holidays and observances. Anong kaganapan sa November 4 sa mga hindi nakakalam? In case you wanna know, some are important, some are not really much, pero it's always fun to know. Ayan, ang November 4 ay Blessing of the Animals Day. Okay? Animals ha? Hayop ha? Okay? Kung ano yan, kung yung i-blessing ay ano, hindi hayop, hindi yan animal. Ang tawag dyan, animal. Ayan, sila Kuya Romel Bungabong, sila Kuya Darwin Santos. Ayan, na blessing na ba kayo? Binasbasa na ba kayo? Ayan. Baka hindi pa kayo dumadalaw ha. Dumalaw kayo, okay? Tapos huwag niyo kakalimutang mag-antanda. Tsaka magdadala kayo ng yung itim na panyo, alam niyo 'yon, para effective yung blessing na gagawin. November 4 is also Dick Tracy Day. Are you guys familiar with Dick Tracy? Si Dick Tracy is a character. Ayan, pero hindi masyadong sikat sa Pilipinas eh. Sa US medyo sikat yan. Ayan, okay? And November 4 is also Improve Your Office Day. Ayan. How do you improve the office? Diba? How do you improve the office? Naku, madali lang yan. Siyempre, alisin mo yung mga kalat. Diba? Pagandahin mo yung appearance ng gayahin nyo itong K5 News FM Olongapo. Gayahin nyo yung setup ng office ito. Linis, diba? Wala kayong nakikita, kundi yung mixer lang, papel na kailangang basahin. Speaking of kailangang basahin, ayan, eto sabi dito, Mighty C! Sumobra yata yung excitement sa Mighty C, no? Mighty C, para sa araw-araw na pangangailangan, uminom ng Mighty C, the alkaline vitamin C. Wow! You know, alkaline is good for your body. Alam niyo ba yun? Di ba? How to get alkaline? Di ba sabi, one of the best ways of getting alkaline, para yung water mo maging alkaline water, lagyan mo ng lemon. Yun. There's one technique for you. Pero para easy-easy lang, syempre, mag-Mighty C. Ayan. Okay? Hindi po totoo yung rumors na ang Mighty C, kapatid ng Mighty C, Mighty D, E, F, G, H, tapusin natin, W, X, Y, Z. Mighty C lang, C, E, E. Yan. Hanapin sa inyong paboritong botika, Mighty C. Para sa araw-araw na pangangailangan, uminom ng Mighty C, the alkaline vitamin C. Tuloy tayo sa November 4. Holidays and observances. Ayan. November 4 is Kids Music Day. Alam nyo ba yun? November 4. Okay? So, yung mga kids nyo, yung mga anak nyo, anong favorite song nila? Diba? Marami yan diba? Ngayon, ang paborito, Baby Shark, gano'n, diba? Pero sabi nga nila, any song, basta ang kumanta, bata, kids song yun. Ito pa, meron pa. National Body Language Day. Alright. Alam niyo ba yung body language? May song na body language eh. Narinig niyo na ba yun? Yung mga batang 80s and 90s, alam yan eh. Yung body language song na yan. Nakinanta ng baka kumanta nun? Queen yata. Yeah. Body language. Body. Na naging team song noon ni Miss Body Beautiful, si Vivian Velez. Nagiging usapang 80s and 90s tayo, no? Napapaghalata, no? Nakaka-relate naman si Kuya Romel Bungabong. Ayan. Tapos si Kaisel Mora. Ayan. Hi Kuya Kaisel Mora. Tsaka Eddie Boy Lozano. Ayun, si Kuya Eddie Boy Lozano, shout out daw sa mga tropang SBMA Barkadahan Da Barkads watching live from Cayman. Uy, Cayman Islands. Ayan. Ay, ang sarap diyan sa Cayman Islands. Parang paradise diyan, Di ba? Kamusta naman diyan sa Cayman Islands, parang Eddie Boy Lozano? Yang Cayman, pag-aari daw yan ni pag-aari daw ni Man. Kasi kung ang may-ari niyan babae, di kay woman. May nagsabi na pa sa noon, Kuya Eddie Lozano. Baka ako pa lang, di papapatent ko, Kuya Tan, Yan. Kuya Tan, marami kang maririnig sa akin ngayon na kailangan ipapatent natin. Na dito lang sa K5 News FM maririnig, di ba? Taray, di ba? Si Kuya Eric Zapanta. Ay, naku, napakagaling na napaka-idol nito ni Kuya Eric Zapanta. Napakagaling. Ang ganda pa ng boses. Ang galing kumanta. Yan. Alam mo, paborito ko yung song na My Way. Yan yung isa sa best song na kinakanta ko. Pero nung nakita akong kinanta ni Kuya Eric Zapanta, naku, bigla akong nahiya. Happy birthday! Ba't happy birthday ka? Mali! Uy! Mamaya pa yung famous birthdays. Si Kuya Eric Zapanta, naku, napakagaling. My Way. Ay, hindi ko pwedeng kantahin dito sa 88.7 K5 News FM
Alam mo kung bakit? Baka may marinig kayo bigla. Bang! Alam mo ba, Kuya Eric Sapanta, sabi nila, nabago na raw yung title niyan. Ayan. Hello, naka-on ba ako? Narinig ba ako, Kuya Tan? Ayan, nabago na raw yung title ng My Way. Malamang si Kuya Tan, hindi rin alam to eh. Alam niyo yung bagong title ng My Way? The Gun Detector. Oh. Alam mo kung bakit? Nagkakaalaman kung merong may dalang baril. Di ba? Pagdating ng bandang huli, direct mo! Bang! O, di ba? The Gun Detector. Teka, parang may narinig ako tumatawa sa baba. Umaabot yung tawa nandito. Sino ba yung nasa baba? Ano ba yan? Si Luningning ba yan? May Luningning ba tayo rito? Alam mo yung Luningning? Pagka ito yung sinasabi nila na, alam mo na, the floating entity. Luningning ang tawag dyan minsan. Yan. Dati kasi, doon sa isa kong pinagtatrabawan, meron daw Luningning doon, sabing gano'n. Tagal ko doon, 17 years, di ko naman nakita. Kasi may mga third eye sila eh. Dinala ko pang yung 2 eyes ko para 4 eyes, di ba? Wala talaga. Hinahanap ko kasi gusto kong makita dahil sabi nila white lady daw yun. So, wala akong pakialam, lady pa rin yun eh. baka nagtatago sa akin, Sabi ni Luningning, naku, pervert. Mabalik tayo sa today's holidays and observances. Hindi na tayo natapos-tapos. And today is also, November 4 is also Diversity Day. Yan. Maganda ang diversity. It's all for, ayan yung mga Pastol, ikaw naman. Diversity, di ba? Kapag merong like in the US, di ba? Kaya maganda yung diversity nila. They have Africans, African Americans, they have Asians, they have, di ba? Kung ano man yung specialty or na pangangailangan, kunyari, may isang company na ang kailangan is magaling sa technology, magaling sa they got Asians to choose from, di ba? Kung ang kailangan naman is something athletic, they got African Americans to choose from, di ba? Na company. Dito sa atin sa Pilipinas, ang diversity natin, minsan makikita mo yun sa mga kapitbahay mo di ba? Ang diversity natin dyan. Like ako, lumaki ako dun sa lugar na, lumaki kami mahirap Meron kaming kapitbahay na Ilocano. Yun. Alam mo ba, sa Ilocanong kapitbahay ko yun? Doon ko nalaman na ang mga Ilocano may sarili palang word para sa salamat. Hindi ko alam yun, May sarili silang word. Tinanong ko nga ibang Ilocano, hindi rin alam yan na sabi nila salamat din, sabing ganun. Yung mga kaibigan kong Ilocano, huwag magagalit sa akin, ha? Okay, madaling ma-offend. Patawa lang to. So, tinanong ko sila. Wala DJ, sabi nila. Ang Ilocano, salamat. Salamat din, di ba? Sabi ko, hindi. Naririnig ko sa kapitbahay ko. Alam niyo, sabi niya, thank you! Diba? Ngayon nyo lang nalaman yun, Thank you! Okay. Tapos yung mga kapitbahay ko namang Kapampangan, kasama na yung tatay ko, Kapampangan din yun. Kalain mo, yung mga word na may H, nawawala yung H. Diba? Pag meron namang H, tinatanggal yung H. Yun. Pag wala, nagkakaroon. Pag meron, nawawala. Pero not my father. Magaling siya. Kaya niya sabihin yung di ba? Usually, pagkapapangan, sabi sa bahay, di ba? Ganon. Tapos yung ahas daw, aas, parang ganon, sabi ganon. Ahas. Yung tatay ko magaling, kaya niya sabihin talaga, direkta, ahas, tsaka bahay. May H talaga, or kung walang H, wala talaga, di ba? Kaya niya. Sa isang bagay lang siya nasisira. Ayan. Pag may, accidentally may nakain siyang something na very spicy, kagaya one time, gumata ng ulam, di niya alam, may mga sili sa loob. Alam niyo, sabi niya, doon siya nasira. Sabi niya, haru, hang. So, yun lang, na-share ko lang. Balik tayo sa today's holidays and observances. Ayan, ang November 4 din is National Taco Day. Ayan, November 4. Sa mga mahilig sa mga Mexican food. Alright, ayan, okay. National Taco Day. Sino mahilig sa taco? Masarap ang taco, di ba? Hindi yung hindi yung pinapantira sa sa billiard, ha. Matigas yun, taco stick yun, are. And November 4 is also Manufacturing Day. Okay, sa mga manufacturers diyan, yung may mga factory, ayan, pagawaan ng kung anik-anik. Dito sa Olongapo may meron tayong sariling paggawaan ng nakita ko ng lumpia wrapper. Ayan. Okay. In fairness, masarap yung gawa nila na lumpia wrapper.
Oo, kasi bumili ako dati. Halos tipid na tipid yung laman na nilagay ko. Siyempre, para makatipid. Sarili kong gawa no. Oh, sa unang kagat, balat lahat. Pero masarap pa rin. Ito pa, sige, dagdagan pa natin. November 4 is also Vodka Day. Ayan, yung mga mahilig naman sa vodka. Vodka is like the national alcoholic drink for Russia and other European countries. Okay? Sa mga hindi nakakaalam kung saan gawa ang vodka, ano yan fermented apple. Juice ng apple, katas ng apple. Ferment, ginawang alcoholic drink. Ayan. So, come to think of it, paborito ni Joseph Amigo na word. Come to think of it, sabi niya. Pag naririnig yan, babanat agad yan. Ano? Magka-come to think of it tayo? Yeah, come to think of it. Sige. Unahan mo na. Ayun, nasa na ba ako? Vodka Day. Oh, ayun. So, come to think of it, ang vodka pala, healthy. Oh, kasi gawa sa apple no? Yan. Oh, shout out din kay kay Kuya Cecil Carlos Roach. Naku, ang dami nakikinig, no? Si Kuya Nerf De Perio na pogi. Yan. Buti na lang ang ganda ni Molly. O baliktad yata, no? Ang ganda ni Molly, buti na lang ang pogi ni Nerf De Perio. Tsaka si Ronelio Solis is watching. Pati na rin si Kuya Rodel Mayor. Sino pa ba mga i-greet natin? Ayoko naman bati. Baka masyado kayong masarapan. Ayan, okay. Ano ba nangyari dito? Ayan, mali yata yung napindot ko. So, happy listening sa inyong lahat na nakikinig ngayon. Si Madam Lailani Belarde. Ayan, happy listening Okay. Sabi na, shout out po from Uganda. Wow! All the way from Uganda. Lupit naman. Hindi. Seryoso? Nasa Uganda ka? Oo. Alam nyo, masarap mapunta dyan, lalo na kung babae ka. Kasi yan ang bansa ninyo Uganda. Tapos yung mga, alam mo na, yung mga sip-sip nyong friends, yung mga kiss behind friend ninyo, ano naman, sasagot naman, ang bansa na isasagot nila dyan is, Yemen! Pag uma-agree lagi, yun daw yung bansa, Yemen. Alam nyo naman yung kalaban ng Yemen. Norway. Tapusin na nga natin yung bago tayo mag-top of the hour break. Lumalagpas na ako. November 4, Holidays and Observances. Ito pa. It's also World Animal Day. Wow. Okay, yung mga mahilig sa may mga pets, syempre. World Animal Day. Tama ba? World Animal Day, pag tinagalog mo, araw ng kahayupan. Animal hayop, di ba? It's also World Child Development Day, World Child Health Day, College Radio Day. Ayan. Dati kasi sa mga for schools, mga universities, may sariling yan. Kaya nga nauso yung term sa radio na campus radio. Ayan. One of my favorites nung hindi pa ako DJ, bata pa ako. Lagi kong pinapakinggan si Triggerman and yung mga kasama niya sa okay lang ba sabihin, sir? Okay lang naman, Kasi wala naman na WLSFM, Campus Radio. Ayun, naku, sikat na sikat yan noon. Kaya ako naging DJ. Yan yung mga pinapakinggan ko noon sila, Triggerman. Ang ginagawa ko nung bata pa ako, lahat ng sinasabi nila, inuulit ko, ginagaya ko. Tapos, I try to make it sound better. So, nangyari naman, it sounded better. Kaya ito na ngayon. Okay, so World College Radio Day. Ngayon yan, November 4. And lastly, World Smile Day. Ayan. So huwag nyo kakalimutan, smile ka lang lagi. Di ba? May problema ka, smile ka lang. Iniwan ka ng boyfriend mo, smile ka lang. Wala kang pera, smile ka lang. Dahil November 4 is World Smile Day. Nag-iisa ka, smile ka lang. Huhulihin ka naman taga-mental. Tumatawa-tawa ka mag-isa. Okay, so that's it for the today's Holidays and Observances, November 4. Anong pinaka-nagustuhan nyo? Yan. Yung mga nakikinig ngayon, tanungin ko nga bago tayo mag-top of the hour break. Sige. Ayan. Shout out muna ulit. Kay Salmora, Jay Sanggalang, nakatune in. Si Kuya Darwin Santos. Si Kuya Darwin Santos, nasa mamaya ko na sasabihin, mamaya ko na i-reveal. Sige, hahaba kasi Yan. Pero anyway, shout out kay Kuya AJ Trance, Leia Moico. Ayan, si Ate Leia. Ayan. Freddy La Chica. Ang Freddy na machika.
Vincent Esteban, si Kuya Vincent Esteban and the Esteban family, pati si Ate Sok. Hi, happy listening sa inyo. Good evening po sa inyong lahat. Ate Lailani Villarde. Yan, okay. So sige, babalik tayo sa panggigreet mamaya. Okay, greet lang, di tayo mambabate. Okay, so we will take the quick top of the hour break. So dyan lang po kayo kay Alice because we will be back with more. So please stick around. 500. Ang pag-inom ng alak at paninigarilyo ay nakakasama sa katawan. Dapat meron kang panglaban. Mag-DTX 500. DTX 500 sa umaga, hali at gabi. DTX 500. Ang proteksyon mo sa kalusugan. Mag-DTX 500. DTX 500. Ako si Roman, taon akong umiinom ng alak at bigla akong nakaramdam ng pagsakit sa tiyan at pangangalay sa likod. Nalaman ng doktor na may bukol ako sa akin na tayo kaya hirap akong umiinom. Sinubukan ko ang DTX 500. Natunaw ang bukol sa akin na tayo at nakakaihina ako naman. Epektibo talaga ang DTX 500. DTX 500. Bibili sa mga butika. DTX 500. Ako si Minerva. May bukol ako sa aking leeg, cyst sa dibdib at tumor sa aking matres. Laking pasalamat ko sa DTX 500 dahil sa loob ng 6 months ng pag-take ko, nawala lahat ng mga bukol, cyst at tumor ko. DTX 500. Bibili sa mga butika. DTX 500. DTX 500. Ang sobrang cholesterol at dami ng free radical sa katawan ay pwedeng bumara sa kaugatan at pwedeng humantong sa stroke. Ang DTX 500. Stroke ay pwedeng iwasan kung may DTX 500 kang panlaban. DTX 500. Araw-araw. Mabibili sa mga butika. May TC, The Alkaline Vitamin C. Panlaban sa araw-araw na stress sapagkat ito ang kailangan ng utak para gumawa ng happy hormone na dopamine na nagbibigay sa atin ng happy mood at sigla May TC na. Araw-araw. Mabibili sa mga butika. May TC, The Alkaline Vitamin C. DTX Coffee Mix. Hanap mo ba ay kapeng hindi nakakahilab sa tiyan? Yung sakto lang ang tapang, tamis at ang lasa, suwabing-suwabe. Mag-DTX Coffee Mix ka. DTX Coffee Mix. The healthy coffee. Mabibili sa mga butika. Okay, we are back. Back to me. Back to DJ Tommy G. Ayan, magandang gabi po sa inyong lahat. Alright. I've lost the BMX. Oh, there you go. Okay. There you go. Ayan oh. Oh, ha? Diba? Sinong kamukha? Ano sa tingin nyo? Dati sabi sa akin kahawig daw ni Enrique Iglesias. Ayun. Kaya ang ginawa ni Enrique, hindi na nag-Iglesias. Nagpa-convert agad. Okay. So, magandang gabi sa inyong lahat. Check the time. It's now 21:06. Military time format yon. Yung mga hindi nag-military or hindi man lang nakapagdaan ng ROTC or COCC. Dati kasi noon, yung ROTC na yan, when I was in high school, COCC muna. Cadet Officer Candidate Course. Ayan. Under ng CAT, Citizen Army Training. Tapos yung ROTC naman, Reserve Officers Training Course. Ayan. Napagdaanan natin yan. So, kasi meron pa noon. which reveals my age. Okay. So, welcome back people. Yung 2106 na yon, sa kakadaldal ko, naging 2107 na. Ano yan? 9 yan. 9. Oh, anong technique para malaman nyo? Yung mga hindi ganong familiar. Always minus 12. Ayan. So, kita nyo, pag 1301, minus 12, di 101. Ganun lang yon. Okay? Yun yung technique doon. Technique na malupit. Kanina po, I left a hanging question. Meron tayong, hindi ko pa nabibigay. Ngayon pa lang pala. Masyado ako excited. Ngayon ko pa lang ibibigay yung question of the night natin. Final hour naman na no? Okay? Our question of the night. Yung mga nasa live stream ngayon, ayan. Ulitin ko ha. Kasi total para makapag-pay attention kayo. Ayan. Shout out muna kila Kaysel Mora. Ayan. Si Jay Sanggalang. Si Ma'am Tet Marzan. Okay, sumagot kayo sa question of the night ha. Si Kuya Darwin Santos. Ayan. Si Kuya Darwin Santos, maidagdag ko lang. Alam niyo ba nakikinig to all the way from Rizal, the province of Rizal. Oh, di ba? Sosyala, okay? Saan ka nga ba sa Rizal, Kuya Darwin? Kasi dati tumira sila sa Cainta. Ayan. Tapos lumipat din sila sa sa Antipolo. Ayan, okay? So, meron ding tumira sa mga pinsan ko tong mga to eh. Meron ding tumira sa yung iba pang parts of Rizal. Ayan. Alam nyo, nung first time kong pumunta sa Antipolo, akala ko, bawal doon magsuot ng polo.
Kasi nga antipolo eh. Nakita ko may nasalubong ko mama nakapolo. Sabi ko, hoy, ba't nakapolo ka ha? Kala ko ba bawal? Hindi naman pala. May nagsabi na sa inyo ng joke na yan? Wala pa. Kung wala pa, papatent natin ha. Lahat ng mga joke na ibibigay ko ngayon na hindi nyo pa naririnig, ngayon nyo lang narinig, sabihin nyo sa akin, i-message nyo ha. Ipapapatent natin yung mga yan. Maunahan tayo ng iba eh, di ba? Mahirap na. Diba? Mabuting mauna na tayo. Okay. So, ayan sila. Kuya Darwin Santos, si AJ Senador Transe, na napaka-pogi. Okay, si Leia Hermihildo Moico. Ayan. Kaya niro-roll call ko kayo, may tatanong ako sa inyo. Si Kuya Freddy La Chica, Romel Bungabong, Vincent Esteban, Eddie Boy Lozano na nasa Cayman Islands, si Kuya Eric Zapanta, napaka-talented. Ayan. Sino pa? Wala ba akong nakalimutan? Basta lahat kayo na nandyan. Si Kuya Nerf Deperio family. Ronelio Solis. Yan, si Kuya Ronel. Napakagwapong mama. Si Kuya Rodel Mayor na tropa natin sa kalokohan. Minsan siya pa ang nagpipid sa akin ng ng kalokohan. Ito yung question of the night ha. Pakinggan nyo maigi. Malupit na katanungan to. Ayan. Pati na rin yung mga kasama ko dun sa group page na meron kaming group chat pala na dedicated para dito. Ang title ng group page, Katanungang Malupit. Eto na, yung Katanungang Malupit. Magsiluhod ang lahat. Atin ang babasbasan kung ano yung katanungan. Ang katanungan natin for tonight, question of the night. Ano-ano ang mga bagay na nasa ilalim ng kama mo? Ayan social lumabas pa sa screen yung mga nanonood ngayon sa kita nyo? Ayan. Ano-ano mga bagay na nasa ilalim ng kama mo? Lupit di ba? Okay. And alam nyo ba may mga sumagot na kanina? Sige, bago tayo magpatuloy, kasi meron tayong our next segment would be the famous birthday segment. November 4 ngayon. Unahan ko na kayo kung may mga nagbe-birthday dyan, mga kamag-anak nyo, mga kaibigan. Message nyo na kagad ako. 0910-6909-501. Okay? 0910-6909-501 para sa inyong mga panggigreet. Again, ulitin ko, hindi tayo nang babate. Mahirap na, baka kung ano mangyari. Baka maging masyado tayong close. Ang dami ko nang ka-close, di ko na kaya ibulsa. So, manggigreet tayo ha. Ayan, okay. So, yun yung katanungang malupit. Ano-ano mga bagay na nasa ilalim ng kama mo? Tapos, i-message nyo na rin ako ng birthday shoutouts, birthday greetings, okay? Ito, yung sa katanungang malupit page. Ito, sabi niya, tanong! Ano-ano mga bagay na nasa ilalim ng kama mo? Ito yung isa sumagot, si Ate Maria Teresa. Start ngayon, bruha ka. Siyempre, tatanong na nga eh. Akala ko nasa ilalim ng kama niya, start ngayon. Kung walang laman sa ilalim ng kama mo, lagyan mo na. Yeah, start ngayon. Ito si Ate Grace, ang sagot niya, buhok. Ang tanong, bakit nasa ilalim ng kama mo yung buhok? From now on, wag ka na magsusuklay sa ilalim ng kama, ha? Mapupunta talaga dyan. Ito naman si Kuya Darwin. Vicks Vaporub. Uy, alam nyo, malupit yung Vicks Vaporub, ha? Diba? Naalala nyo ba si nanay or baka yung iba sa inyo, younger generation, si Lola na, di ba? Naalala nyo ba si Lola? Yan yung gamot for everything, di ba? Cure for everything. Medyo nahihilo ka, eto Vicks. Medyo may sugat kang konti, may gasgas ka, eto Vicks, papahira ng Vicks. Tapos napansin mo, medyo pinapahid-pahid nila yan ng konti sa yung mga gilid-gilid ng mata natin. Pagka gusto kang patulugin, di ba? Yun, medyo aantokin ka ng konti kasi nalamigan yung gilid-gilid ng mata mo. Effective naman, nangyayari, di ba? May mga nagpapaantok siya. Yung tatay ko, ibang technique. Makikita mo yun. Alak ang technique mo. Pampatulog. Bibigay sa akin, anak, eto alak. Bakit, tay? Matulog ka na. Gusto niya akong patulogin na maaga. Yan, Vicks. Paano yan? Pag kailangan mo yung Vicks, kukunin pa sa ilalim ng kama. Ano yun? Ito naman may sumagot. DJ Tommy G. Nasa ilalim ng kama ko yung ex ko. Ay, bruha ka. Hinahanap na yan ang asawa niya.
Masyado kang clingy. Ba't nilagay mo yung ex mo sa ilalim ng kama mo? Huwag ganun. Eto naman sabi nitong isa, DJ Tommy G, nasa ilalim ng kama ko yung lawn mower namin. Ang nag-message si Ate Blisilda Carmenus. Wah, galing ng ang galing na apelyido niya, Blisilda Carmenus. Yan ba yung yung mga coaching naka-sale? Carmenus eh. Dito ka na, may car ka na, menos pa. Sabi nung cellphone ko, phone will shut down. Teka, lilipat ako sa Facebook page. Dito sa monitor. Okay, dyan lang kayo. Sige. Anyways. Okay. Again, yan po yung katanungan natin for tonight. Give me your answers now. Pwede nyo i-text 0910-6909-501. Ayun. Nag-shutdown na. May charger ka ba, Kuya Tantan? Namatay na yung cellphone. Next time, magdadala ako. Okay. So, balik tayo sa today's famous birthdays. Yung mga sikat na nag-birthday ngayon. Wow. Okay. Eto na. Teka lang kiklik ko na. Famous people celebrating their birthdays today. Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! One of the famous people celebrating the birthdays today is si Ralph Macchio. Wow. He turned 62 today. Grabe. 62 na siya. In fairness, mukha lang 63. Sa mga hindi nakakakilala kay Ralph Macchio, ayan, he is the actor best known for his role as Daniel LaRusso. Ayan, naalala niyo ba si Daniel LaRusso? O yan, okay. Medyo bumabalik-balik na ba? Yung mga batang 80s, batang 90s dyan. Si Daniel LaRusso is the 94, what am I saying? 1984. He starred in the 1984 classic movie called Karate Kid. Yun. Tapos ang naging spin-off noon yung TV series na Cobra Kai. Ayan. Yung Cobra Kai doon talaga nagmula sa Karate Kid. Nagkaroon pa yun ng The Karate Kid Part 2. Tapos Karate Kid Part 3. Nagkaroon pa ng Part 3 yun. All became hits, di ba? Si Ralph Macchio yung The Karate Kid. Ayan, siya yun. Alright. Tapos ito humirit pa si Redford White. Tsaka sino ba kasama niyo? Si Palito. Alam niyo yung ginawang movie kasi sa sobrang kasikatan ng The Karate Kid, ang ginawa ni Redford White na movie, The Karate Gid. Gid, Bisaya kasi. Bisaya. Yun yung nangyari. Ayan. Si Ralph Macchio is one of today's birthday celebrants. Again, he turned 63 today. Also, happy birthday to Matthew McConaughey. Ayan. Kilala niyo si Matthew McConaughey? Siya yung isa sa mga bida dun sa siya yung isa sa mga bida sa Interstellar. Napanood niyo ba yung Interstellar? Very long movie. Parang walang katutunguhan. Kasi they're dealing with outer space dun hirap talaga, di ba? Okay. And also, meron pa. He was also in the movie Magic Mike. Okay? Sa Magic Mike siya. Si Matthew McConaughey. He was born November 4, 1969. Alright? And he turns 55. Am I right? 55 today. Teka. Sa US kasi alam mo, lamang tayo ng kalahating araw. So, kung 9:17 p.m. sa atin ngayon, 9:17, okay. Tama na to. Yeah, 54 today. Si Matthew McConaughey. Happy birthday to you. Ito pa. Nag-birthday. Napaka-controversial nowadays. Ang real name niya ay Sean Combs. Better known as Diddy. Alright. Pero bago siya naging Diddy, Puff Daddy muna. P-U-F-F Daddy. Ayan. Tapos, pinalitan niya, ginawa niyang P. Diddy. Okay? Kasi nagkaroon to ng Ang reason behind, naalala niyo yung song na I'll Be Missing You. Yung mga hindi nakakaalam now you will know. Yung I'll Be Missing You, 'di ba? It took samples from the hit song ni Sting, The Police, 'di ba? I'll Be Watching You naman 'yon. Every breath you take, every move you make. Ganyan ako, para lang mapamilyar kayo, kakanta talaga ako on live radio. I'll Be Missing You. Kay Sting naman, I'll Be Watching You. Ayun. He was sued
So, that led him to changing his name numerous times from Puff Daddy to PDD. Ngayon, Didi na lang. Tapos, taglamig sa US ngayon, kaya Frozen P. Frozen P Didi ang susunod. Yung I'll Be Missing You kasi naging number 1 song, naging number 1 Billboard hit. Pero aminado, it took samples from the song from Sting. So, ayun, nagkaroon ng kaso, di ba? Yan, okay? Nagkaroon ng legal settlement naman. Napakaswerte ni Sting, no? Kasi he's taking royalties from that song. So, ang si Sting ngayon, sa song na ginawa ni PDD, pag na-feature yon, may part pa rin siya sa royalties noon. Yun yung naging ruling kasi di ba? Di ba? Kaya ako okay lang na kung maging singer ako, one hit wonder lang. Basta ganun, yung may royalties na buhay ka na. Ayan. So, artist, galingan nyo, ha? Galingan nyo gumawa. Marami tayong mga tropang mga alam na, mga bandistang Pinoy, bandistang Gapo. Yan, mga magagaling. Marami silang sinusulat na kanta na binigay sa akin yung kopya, no. I hope one of these days mailagay natin yung mga songs sa mga tropang bandistang Gapo, mga original composition, ha? Okay? Nabanggit ko lang kasi yun, nandoon tayo sa speaking of one hit wonders. I'm not wishing for you guys to be one hit wonders, 'di ba? Mas maganda kung marami kayong magiging hit. Pero I'm hoping na yung mga songs that you guys are playing. Yeah. Sabi ang ganda ng cellphone holder mo, DJ. Kulay Fenk. Hindi, puti talaga yan. Natatakpan kasi ng medyo reddish effect on the camera. Kaya mukhang pink. Puti talaga yan. Puti. Nothing against pink. Wala namang problema doon. It's just color. Okay? More famous people celebrating their birthdays today. Sino pa ba? Also, happy birthday to Tyrese Maxey. Yung mga mahilig sa basketball. Lalo na yung mga tropa natin dyan. Yung mga tropahan nating ballers. Ayan. Okay. Tyrese Maxey birthday is brought to you by DTX 500. Ang kasangga sa iba't ibang uri ng sakit. Uminom ng DTX 500, the super antioxidant. Alright. DTX 500. Itanong nyo po sa inyong mga favorite drugstores. Ayan. Available nationwide. Tyrese Maxey is an NBA basketball player. He was born November 4, the year 2000. So you know what that means. He turns 24 today dahil 2024 di ba? Napakadaling math kasi 2000 pinanganak eh. So again, he turns 24 today. Oh, by the way, he plays the point guard position. Alright. For the Philadelphia 76ers. There you go. Okay, and he played 1 year of college basketball at the University of Kentucky. Yung University of Kentucky na yan, isa yan sa mga sa most decorated, most colorful college basketball team. Maraming naging yan. Tapos he declared in 2020 for the NBA draft when he was just 19 years old. Alright? He was selected 21st overall. Alam mo sa NBA, ganun eh. Hindi lahat ng Tyrese Maxey is proving to be a worthy pick. Even though pang 21st siya. Pero he's among the best dun sa batch niya. Ayan. Ganyan ang nangyayari minsan sa sa NBA, di ba? Sa mga draft pick. Yung mga naging number 1 pick hindi naman nagli-live up eh. Naging bangko. Naging bust of a player. For example, si Kobe Bryant, hindi naman siya ang number 1 pick eh. Hindi siya top pick. Pang ilan ba siya? I forgot. Maraming naging hindi number 1 pick pero sila yung nag-excel come the NBA, come the professional category sa buhay nila as a player. Okay? And the next famous people celebrating their birthdays today. Ito hindi masyadong famous pero para sa akin kasi I love comedy. She's one of my favorite comedians. If you're not familiar, Google her or look up nyo sa YouTube yung mga works niya. Si Taylor Tomlinson. Okay, ayan. She was born November 4, 1993, so she turns 31 today. Stand-up comedian who was named one of Variety's top 10 comics to watch back in 2019. And she had her Netflix special. Alam mo yun, pag nagkaroon ka you're a comedian, tapos you were tapped by Netflix or other broadcasting company like Fox.
and they produce a stand-up comedy special for you, ayun na. Yun na yung official declaration that you're among the who's who in stand-up comedy. Okay? So, Taylor Tomlinson. I don't know kung familiar siya kay kay Tomlinson ng One Direction, 1D. I'm not quite sure. Okay? And also, speaking of comedian, ito pa, comedian din. Ito, veteran naman, napakagaling na comedian, si Kathy Griffin. Alright? She is an Emmy-winning comedian and star of My Life on D-List, who is known for her comedy routines in which she makes fun of celebrities, and she had a supporting role on the NBC sitcom called Suddenly. Alright, yan. Yung Suddenly, yun title ng sitcom. Hindi yun kapatid ni Bruce Lee. Si Suddenly. Hindi rin kamag-anak ni Actually. Tsaka yung yung Filipino kasi nila si Bag Lee. Enough of that Lee already. Right? She turned 63 today. Si Kathy Griffin. If you're not familiar, you can just look her up on YouTube. Okay. Next up, we have isa pang famous people celebrating their birthdays today. Let's check on the other page. Ito naman, our former president, si Carlos P. Garcia. Ayan, Pilipino naman ha. Sino nakakaalam pang ilang president natin si Carlos P. Garcia? Do you guys know? Baka di nyo alam ha. Medyo nakakalimutan na natin yung ating History 101. Sarili nating history. Baka sa ulado nyo yung succession ng US President, pero yung our own President, may kilala ako eh. Pilipino siya pero sa ulado niya, yung mga naging President of the US of A. Nung tinanong, Presidents of the Philippines, hindi niya sa ulado. Ba't ganun? Lumaki ba sa US yun? No? Anyways, Carlos P. Garcia is the 8th, pangwalo, our 8th President. He was born November 4, 1896. Tagal na ha. Ayan, okay. Also, happy birthday din kay Ate Moira De La Torre, OPM artist. Maraming sumikat na songs. Napakagaling na singer. Ayan, okay. Siya yung kumanta ng naalala niyo yung ano ba yung unang-una niyang sumikat? Titibo-tibo, there you go. Na sinulat ng kaibigan nating si Lolito Go for her. Ayan, okay. So, Moira De La Torre is, again, one of today's birthday celebrants. She was born November 4, 1993. Excuse me. So, nung 2023, she turned 30. So, dinadaan ko sa ganun para madaling i-compute. And ngayon, 2024, syempre, plus 1. So, 31. Okay. Also, happy birthday kay Angelica Panganiban, November 4, 1986. Yan, there you go. Yung mga nagsisend po ng birthday shoutouts via 0910-6909-501. Pasensya na po di ko na mababasa, namatay na yung cellphone na yan. No? Okay, pero yung mga magme-messenger dyan, yan, mababasa ko po maya-maya. Okay, bubuksan ko lang yung Facebook Messenger natin. And si Bea Binene. Alright, November 4, 1997. Happy birthday to you. Okay. Next up we have, sino ba? Eugene Torre. Okay, Filipino Chess International Grandmaster. Okay. Next up we have Heber Bartolome, Filipino musician. Okay. I think Heber Bartolome was among those nominated to become national artist. I don't know kung natuloy or what. I'm not quite sure. Okay. Ayan. So, there you have it. Famous people, celebrities, and the likes celebrating their birthdays today. Now, your turn. You tell me who's celebrating their birthdays today. I-messenger nyo na lang ako. Namatay na yung cellphone. Give me your birthday shoutouts, yung mga nagbe-birthday ngayon. Ayan. Okay. So, I'm gonna open my messenger now para makita yung mga sagot nyo rin sa ating katanungang malupit. Alright. Katanungang malupit is ano-ano? Ang mga bagay na nasa ilalim ng kama mo. Alright. Ayan. Okay. Ano to? Ito. Babasahin natin yung mga kasagutan nyo via Messenger. Alright. Once again, si paring DJ Cyberbug. So, ang ganda ng pare ko, ang ganda ng cellphone holder mo. Color pink. Kilala ko yun. Yung bumili ng laptop. Kulay pink. Kilala ko yun. Pink na pink eh. Paborito niya eh.
hayaan na natin. Kung saan siya masaya. Let's wish her happiness. Her talaga, no? Kasi babae, di ba? Babae ba tinutukoy mo? Teka. Sino ba yan? Ito pa. More from katanungang malupit. Ayan. Sabi ni Kuya AJ Senador Trance, same radio station mo ba yan, DJ Tommy G? Hindi. K5 News FM 2 no? Tsaka hindi ko to radio station. Umi-airy lang ako. Hindi ko pag-aari. Si Kuya Simon says, sabi niya, thank you for the experience, DJ. Ayan, maraming salamat. Salamat din sa'yo. It's been a pleasure meeting you. Ayan, thank you. Alright. And, here's a message coming from, okay, hindi, wag to. Ano pala ito personal pala yung tanong Ayan, ito sabi naman niya, pag uwi mo ba, eat ka ng rice and sinigang? Kasi kung hindi, ilalagay ko sa rep pareho. Reply mo ako agad, ha? Kung meron, siyempre kakainin ko. Ang mahirap gusto mong kumain pero wala. Balik tayo sa sagot sa katanungang malupit. Ano yung mga bagay na nasa ilalim ng kama mo? Pero sige, bago natin ituloy yung katanungan, kasagutan sa mga katanungang malupit. Let's take the quick bottom of the hour break muna. Ayan, saglit lang to ha. Diyan lang kayo, okay, Alice. We will be back with more. We will be back with your answers to katanungang malupit. We'll be right back. This is DJ Tommy G for The Night Brew with DJ Tommy G, ang bagong programa po dito sa 88.7 K5 News FM Olongapo. Alright, pilot episode, baby. And personally, I want to thank muna before I press play on the bottom of the hour break. I want to thank K5 News FM for welcoming me here. Maraming salamat. You guys are like, right away, parang family. I feel like a family kagad dito, Si Kuya Tantan, piling ko, pinsan ko to Parang, alam mo yun, pinsan from another uncle and auntie. Insan! Balik tayo dun sa malaking figure. Diba? Huwag ka mag-alala. Di ako mangungutang. I hate utang. Ayoko nang inuutangan, kaya ayoko rin nangungutang. Yeah. Seriously, thank you. On a serious note, thank you K5 FM, News FM, Olongapo, 88.7. Alright. I'll always treasure yung lalo na yung mga sinabi ni ang ating dear station manager, Ma'am Ai. Ayan, when she welcomed me with open arms. Sila Tal, sila Kuya Angelo, and everybody else. Sila Kuya Prolet, and si Smile, ayan, si Kuya Tan, for welcoming me. Maraming salamat you guys. I really appreciate how you guys welcome me. Alright. I feel like I'm really a welcome addition dito sa sige po, let's take the bottom of the hour break para mapunasan ko yung luha ko. Kita ba? Hindi, laway yan, laway. Okay, so please stick around. We will be back with more. D3 Bio Health News. D3 Bio, sagana sa medium chain triglycerides na nagbibigay sa katawan ng instant energy. Kung parati kang nakakaramdam ng pagod, mag D3 Bio ka araw-araw. D3 Bio, ang extra virgin coconut oil na may vitamin D3. Ang vitamin D3 na may extra virgin coconut oil. D3 Bio. Mabibili sa mga suki ninyong butika nationwide. D3 Bio. Hello po sa ating mga ka-D3 Bio. Kamusta po kayo? Welcome po kayong muli sa ating programa, ang D3 Bio Health News. Kami po ang inyong makakasama. Ako po si Ted Reyes at kasama pa rin natin si Doc Farland. Ang topic po natin ngayon ay ang tungkol sa cancer na siyang leading cause of death sa buong mundo. At dito sa atin sa Pilipinas, ito ay pumapatay ng 90,000 na Filipinos kada taon. Ngayong araw, alamin natin kay Doc Farland kung paano nilalabanan ng Klinika D3 Bio ang cancer. Doc? Thank you, Sir Ted. Ang Klinika D3 Bio Food Supplement ay ang pinagsamang lakas ng cold-pressed extra virgin coconut oil at ng vitamin D3 sa isang soft gel, Sir Ted. Oh. So, ang dalawang sangkap na ito ng Klinika D3 Bio ay gumaganap ng mahalagang papel upang kontrolin ang pagdami ng cancer cells, upang makaiwas din sa tinatawag na angiogenesis o paraan ng kanser para kumuha ng sustansya sa katawan natin. At may kakayahan din ito na patayin mismo ang mga cancer cells. At ang Klinika D3 Bio, Sir Ted, ay hindi lang ito basta nagtataglay ng
vitamin D3. Pinapaganda din nito ang absorption ng vitamin D3 mula sa pagkain na ating kinakain. Wow. At itong fat-soluble vitamin na ito ay isang pangunahing sangkap na kailangan upang lumika na GC-MAF o GC Protein Macrophage Activating Factor na isang malakas na klase ng protein na sumusuporta sa ating immune system laban sa cancer. Ang galing pala ng mga anti-cancer properties ng Clinica D3 Bio, Doc. Paano ba nakakatulong ang GC-MAF laban sa cancer? Ang GC-MEF or GC-MAF ay mayroong mahalagang papel na ginagampanan sa pagpapalusog ng ating immune system upang madaling mapuksa ang mga cancer cells, Sir Ted. Abay, importante pala itong GC-MAF na makukuha sa pag-inom ng Clinica D3 Bio. D3 Bio, babalik-balik na trangkaso at lagdan, mag-D3 Bio ka na. Sagana sa lauric acid na kinukonvert ng katawan sa monolaurine na mas potent na antiviral agent. D3 Bio, panglaban mo sa virus na nagdudulot ng pabalik-balik na trangkaso at lagdan. D3 Bio. D3 Bio, ang extra virgin coconut oil na may vitamin D3. Ang vitamin D3 na may extra virgin coconut oil. Mabibili sa mga suki ninyong butika nationwide. Dito na tayo sa subok na D3 Bio. May mga ibang paraan pa ba, Doc, ang Clinica D3 Bio laban sa cancer? Yes, Sir Ted. Marami pang anti-cancer mechanism ang Clinica D3 Bio. Isa dyan ang pag-fasting o yung pag-dieta at pag-inom ng Clinica D3 Bio ay napakaganda dahil ang pinakaresulta nito ay makakagawa ng ketones ang ating katawan na nakakatulong upang makaiwas tayo sa cancer. At saka ang mga cancer cells, Sir Ted, medyo matakaw ang mga ito sa glucose o yung mga matatamis Sa katunayan yan, Sir Ted, ang mga selula ng cancer ay kumukonsumo ng glucose ng 200 times kung ikumpara natin sa mga normal na selula. Grabe. At ang kagandahan lang dahil ang mga cancer cell ay hindi maaring gumamit ng taba para doon sila kukuha ng energy nila. Kaya dahil nga sa walang mekanismo ang mga cancer cells dito upang bumuo ng sobrang mitochondria o mga cell engine na kinakailangan para ma-metabolize ang ketones sa katawan. So ang pagdieta pala at pag-inom ng Clinica D3 Bio ay pinapatay sa gutom ang cancer cells. Yes. Dahil wala silang makain dahil walang glucose. Ang galing talaga, Doc, ano? Yes, Sir Ted. At ang Clinica D3 Bio ay mayaman din niya sa medium chain triglycerides at isa sa mga MCT na iyon ay tinatawag nating lauric acid na siyang magiging dahilan ng pagkakaroon ng mga stress fibers. Stress fibers ang mga cell membrane ng mga cancer cells sa dahilan ng paninigas nito. So kapag naligas na ang mga cell membrane ng cancer cell, hindi na ito makakatanggap pa ng mga sustansya kaya mamamatay na ang mga ito sa gutom, Sir Ted. At maliban pa dyan, dahil sa nanigas na nga ang mga cell membrane ng cancer cells, hindi na nito magagawa pang makapagpapalabas ng kanilang dumi. At yun ang dahilan na malalaso na sila at isa rin ito na dahilan ng kanilang pagkamatay. Iba talaga ang Clinica D3 Bio, Doc Far. Yes. Di lang mabagsik laban sa mga mikrobyo, pati cancer, pinipigilan nito, di ba? Yes, Sir Ted. Tama lang na tinatawag na superfood supplement ang Clinica D3 Bio dahil sa maraming mga health benefits ito. Pigilan ang cancer sa pamamagitan ng pamumuhay ng malusog na paraan at sa pamamagitan ng pag-inom ng Clinica D3 Bio araw-araw. D3 Bio, ang extra virgin coconut oil na may vitamin D3. Ang vitamin D3 na may extra virgin coconut oil. D3 Bio, may monolaurine na tumutunaw sa bacteria, viruses, fungi at parasite. D3 Bio, pagsik ng 4 na mikrobyo, todas sa D3 Bio. Mag D3 Bio ka na. D3 Bio, ang antibacterial and antiviral specialist. D3 Bio Health News. Hey pretty! It's here! It's now open to serve you. Hey Pretty Aesthetic Premium Center by AMMR Beauty. We offer face and body treatments, slimming treatments, Gluta Drip, and a whole lot more. Check out our world-class, state-of-the-art beautifying equipments. You'll find it only here at Hey Pretty Aesthetic Premium Center by AMMR Beauty. We are located at Unit 211, the 47th Block, Rizal Highway, Subic Bay, Freeport Zone. For more inquiries, visit our Facebook and social media pages at AMMR Beauty. You may also call or text 0928-459-8980. Hey Pretty Aesthetic Premium Center by AMMR Beauty. See you there! Dear Mr. DJ, naaalala ko pa nung una niya akong niligawan. Niligawan niya rin yung nanay ko. Buisit.
Hi. Final stretch of this radio program. Welcome back, everybody. You're still tuned in to 88.7 K5 News FM. You're with DJ Tommy G, the Hitman. We are coming to you live from the heart of the city of Olongapo. Yan, dito kami nagbo-broadcast at Macariola Building. Alright, so sa mga gustong magpa-advertise, advertise with us. Ayan, K5 News FM. Very promising FM, napakagandang magpa-advertise. Ang layo ng nararating. Ayan, ha? Hanggang saan ba yung sir? Yung abot ng signal reach natin para for the sake of those who wanna know, 'di ba? May mga gustong malaman kung gaano kalayo inaabot ng signal reach natin. Umaabot po kami ng planet Mars. Hanggang Angeles, Pampanga kaya, no? Wow. Lakas. Pero syempre, limited lang naman bawat station naman kasi. May limit talaga yung nare-reach niya na So, well, since I asked the question, ayan po, we can reach as far as Angeles, Pampanga. If you're gonna get the circumference of that, on the other side, kabila. So, kayang-kaya ng abot ng Zambales, and half of Zambales definitely and half of Bataan. Am I right? Yan yung kasi paikot yan yung signal na yan di ba? Layo na nararating. So, it's good to advertise with us. Ayan, here on K5 News FM 88.7. So, we are located at Macariola Building. It's just in front of the City Hall. Ayan, ang napaka-importanting aklat. Alam niyo yun? Yung nasusulat, Kapitulo 10, versikulo 7 sa aklat ng City Hall. parang gano'n. Ayan, welcome back ha. For those who just tune in, welcome po sa inyong lahat. Masayang pakikinig. This is the Night Brew. Okay, for those who don't know, I used to do the morning brew. Pero, di ba, parang syunga naman kung tatawagin pa rin natin tong morning brew. Night brew, syempre. Ayan. So, samahan niyo ako magkape if you guys are brewing already. Ayan. Ano to? Sabi ni Ate Jane, akala ko mga mahilig sa animal. Kasi World Animal Day today. Ayan yung siguro may pinaghuhugutan ka, no? May kilala kang mahilig sa sa animal, di ba? In Tagalog daw kasi nung animal, hayop, di ba? So yung mahilig sa animal, mahilig sa kahayupan, siyempre. Tinagalog daw. Wala masamang ibig sabihin yun, ha? May ganitong oras, may gising pa ba sa MTRCB? Pero, natutulog din naman sila, no? Natutulog sila. Ano sila, bali? Hindi matutulog para pakinggan lahat ng sinasabi ng mga DJ. Hindi. Biro lang po yun. Idol natin yung mga taga MTRCB, syempre. Ginagawa nila yung trabaho. Trabaho lang nila yan. Kung minsan sila, naghihigpit ng sususpend ng DJ, ayan, nagbibigay ng parusa, ng fine penalty, kasi ginagawa lang naman nila yung trabaho nila. Ayan. They want everybody to follow the rules, follow the law, di ba? Kung hindi nila gagawin yun, sino pa? Sinong gagawa? Yung mga pulis, hindi naman pwede, no? Di ba? Mahirap na. Okay. So, thank you po sa mga yung mga nag-share ng live video natin. Maraming salamat for sharing. Ayan, thank you. Tapos, shout out na rin sa mga naka-tune in ngayon. Wow! Si Ate Lian Regine. Ayan, si Sir Melvin Luminarias Varia. Shout out sa inyo. Si Ate Salve Espinosa. John Robert Suwalog Villanueva of the Tasty Nuggets Band. Speaking, kanina sinabi ko, di ba? May mga kaibigan tayo na may mga magagaling na sariling komposisyon. Isa na to si Kuya John Robert. Ayan. We support local artists dito sa K5 News FM. Believe tayo sa mga artists nating sarili, no? Ayan, si Kuya Vincent Laliana. Ayan, thank you. Salamat po. Si Kuya RJ DM Valdez of the SBMA Labor Department. Ayan. Si Attorney Melvin din of the SBMA Labor Department din. Ayan. Pati na rin si Kuya Augusto Jorge Lacasad Jr. Augusto pangalan niya, pero birthday niya, October. Kulit ng tatay nito. October pinanganak, pero pinangalan ng Augusto. Tapos laging masaya to si Kuya Augusto, tsaka yung everybody in the household. Ayan, masaya lagi yan. Kasi yung apelido nila, Lacasad.
Papapatent ba natin to? Wala ka sad. Wala silang sad. Puro happy lang. Pati na rin si Kuya Rudy Navarro. Kuya Rudy Navarro, thank you so much. Pati na rin si Kuya Jason Lorenzana. Idol natin yan si Jason Lorenzana. Lagi nag-share ng ating mga live videos. Lalo na kung may mga may katuturan na mga news videos. Ayan. Okay. Mambang Abalos of SBMA HR. Hi, happy listening. Si Kuya Nerf De Perio is also there. Ayan. Si Ogie Pineda Lazatin. Si Kuya Henry Empeño. Dami ha. Wow. Thank you so much ha. Salamat sa suporta. Sa totoo lang. Thank you talaga. Si Kuya Jonathan Oka. Si Kuya Arsenio Villegas Dado. Uy. Alam niyo to si Kuya Arsenio Villegas Dado. Isa sa mga taong hindi ko malilimutan eh. Kasi yours truly is an original volunteer. Isa ako sa mga unang nag-volunteer sa Alam niyo na, umalis yung Americans. So iniwan nila yung facility. May mga bahay, may mga gamit, may mga furniture. Para maiwasan yung nakawan, nagpatawag si then Olongapo Mayor noon na naging Senator Dick Gordon. Nagpatawag siya, mga tao sa barangay, mga kaibigan, mga kamag-anak na mag-volunteer na magbantay. Ayan. Isang yours truly na sumama para magbantay. Kaya I'm among the very, very first buses na pumasok nung umalis na yung Americans. We call it the US Naval Base pa eh. For those who don't know, yung mga bata ngayon, yung mga younger generation, what's the SBMA right now or the Subic Bay Freeport Zone? It used to be the home of the 4th Fleet of the US Navy. And the 4th Fleet of the US Navy is the biggest naval fleet ng US Navy. Even though 4th siya, syempre, kaya naging 4th, merong 1st, may 2nd, may 3rd. Yung 4th Fleet nila, yan yung pinakamalaking fleet ng Navy. And naging home nila yung Subic Bay Freeport now. Okay? So when the Americans left, syempre maraming nawalan ng trabaho. Ay grabe, ang daming trabaho noon. Syempre, yung mga Americans, yung mga building nila, tayong mga Pilipino from around the area, from Olongapo City, ang nagme-maintain, ang nag-aasikaso, nag-aalaga. Teka nga, palitan nga natin tong bed. Lungkot-lungkot eh. Yeah. Oh, yan. Okay, much better. So, when the Americans left, ang daming nawalan ng trabaho. So, we need to safeguard the area. So, nagpatawag ng magpapa-volunteer. And yours truly is among those who heeded the call. Pero bago pa yon, may mga may mga pinaglaban pa si Senator Gordon noon. Pinaglaban niya na maging special economic zone nga ang Subic Naval Base. Ayan, kasama yung father ko noon, tsaka yours truly, sumasama sa sa Senado, sa Kongreso, nagrarally kami na maaprubahan yung ARGO. ARGO pa ang tawag noon, ARGO, Autonomous Region of Greater Olongapo. Ayan, which eventually became the SBMA. Ayan, yan po yung mga kasama sa mga pinaglaban natin noon. Ayan, okay? And those were among the sacrifices of our family. Ayan, we were joining the rally, sariling puhunan, sariling pamasahe. Sometimes may service naman. Pero pag wala ng service, syempre mamamasahe ka na, bibili kang pagkain. And my father, before he passed away, isa yun sa mga sinabi nga niya na tumulong ka, dapat mong ipaglaban. Kasi kinabukasan natin pinag-uusapan dito eh. Wala nang trabaho, umalis na yung Americans, wala nang mapapasukan na trabaho. Pag nagkapamilya ka someday, paano pa, di ba? So, we helped. And then, bago siya naging ARGO, my father died happy. He passed away in 1992. He passed away happy. Kasi, before he passed away, nakita niya nagtagumpay yung mga pinaglaban namin noon. Di ba? Naisa katuparan, naaprubahan yung ARGO, ARGO, Autonomous Region of Greater Olongapo. Nabigyan ng budget, and then eventually naging SBMA, Subic Bay Metropolitan Authority. Ayan. Ang nangyari noon before he passed away, kasi alam mo na, sumasama lagi kami sa mga rally, nakikipaglaban kami, na overpatig, nagbakasyon, umuwi, tapos bumalik pa ulit dahil mayroon pang isa pang paglalaban na naman, and then bumalik na naman. Nakabakasyon siya sa province ng mom ko. Ayun, nung huling biyahe niya, after we became successful dun sa mga pinaglalaban, he had a heart attack. Sabi ng doktor, due to fatigue. Ayan.
wala namang kaming pagsisisi sa nangyari kasi alam naman namin na he supported the cause of the then mayor, Richard Dick Gordon, hanggang sa eventually nagkaroon siya ng katuparan. So he died happy dahil before he passed away, nasabi niya na nagtagumpay. Kaya sa mga nakakarinig ngayon na mga miyembro ng original volunteer, yung mga nakasama ko noon, hindi ko na kayo nakikita lahat eh. Kaya napunta dito yung usapan, nakita ko kasi si Kuya Armando Dado. Nakasama ko yan noon as original volunteer. Nagbantay kami, binantayan namin yung mga housing area. So, salamat sa volunteer at nagkaroon ng SBMA kung saan maraming nagtatrabaho, libo-libo ang manggagawa na nasa loob ng Subic Bay Freeport. Di ba? May trabaho tayo, meron tayong SBMA na nangangalaga, the government agency that handles the Subic Bay Freeport. Okay? So, yan lang po. Na-share ko lang. For those who don't know, let's pay respects sa mga original volunteer na talagang nagmalasakit. Genuine malasakit yun yung ginawa nila. Kasi wala silang sweldo eh. Minsan, kanya-kanyang baon nga eh. KKB kami eh. Ginagawa namin, pinaghalo-halo namin yung mga baon namin para share kaming lahat noon. Yun ang ginagawa namin. So, nagkaroon tayo ng SBMA, nagkaroon tayo ng maraming investors na nandiyan, may mga mapapasukan yung mga naging anak ninyo, yung mga pamangkin ninyo. Ay nako, napakaraming trabaho. I work with the SBMA Labor Department. Puntahan nyo yung Labor Department page. Grabe yung dami ng trabahong pwedeng applyan. Kasi every time they do job fair, there were times na ang vacant positions na pwedeng applyan, umaabot ng 5,000, 6,000, 4,000. Yung pwedeng mag-apply na pumupunta sa job fair, umaabot lang ng minsan 400, 500. So, kulang na kulang pa. Okay? So, yung mga nakakarinig sa atin sa sa Pampanga, Zambales, Bataan, punta na. Yes. Salamat sa mga volunteers po. Ayan. Dahil sa kanila, natupad ang pangarap na i-safeguard yung future, i-secure yung future na eto na, tinatamasa na natin ngayon. So, big shout out, full respect po from the bottom of my heart and from everybody here at K5 News FM. Our full respects to all the original volunteers, yung mga naunang nag-volunteer talaga noon. Ayan. Nasaan man kayo ngayon? Some of them actually wala na no? Kasi may mga manong-manang kami noon time na yun bata pa ako. I was just 16 years old. Oo, nung 16 ako, mukha lang akong 15. So, yun. Our respects sa mga volunteers who here and pati na rin yung mga gun na. Ayan. Okay. Naisingit lang. Ang haba nung naisingit ko, no? Kita ko kasi si Kuya, Arsenio Villegas Dado. Shout out to you, pare Koy. Yung iba pang nakasama natin, nakikita mo pa ba? Sila Kuya Marlon Whiting, sila Kuya Pungpung. Yan, I miss you guys. Hindi ko na kayo nakikita. Yan, shout out na rin kay Kuya Sunny Martinez Condes. Yan, ang idol natin sa bone setting. Magaling na mama to. Kung medyo may masakit sa inyo sa katawan nyo, kontakin nyo lang, Sunny Martinez Condes. Napakagaling na mama. Sa bone settings ha. Yan, he will set your bones na correctly. Marunong siya, expert siya dyan. Okay? And this time, DTX Coffee Mix, subukan ang makakatulong sa pagpapataas ng cortisol level sa katawan. Uminom ng DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. Wow. Sa mga mahilig mag-coffee, di ba? Magkakapi ka na rin lang, might as well try DTX Coffee Mix. Ayan, gaya nga ng sabi, may taglay siya na pampataas ng cortisol level sa katawan. Okay? Again, DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. Alrighty. So, final stretch of this radio show. We only have a couple minutes left. Alright? So, going back to the answers now to the question of the night. Tonight's question. Pero tingnan ko muna, baka may mensahe pa sa akin. Again, sa mga gustong mag-birthday message, sayang, namatay na yung cellphone. Ayan. But anyways, hi to Sir Nance Del Rosario. Isa pa yung talented na Olongapeño. Ayan. He was the dati naging vocalist of Inner Voices Band, and then nowadays he's performing solo at major venues
in Manila. Ayan, napaka-talented na singer, na idol natin from the city of Olongapo. Okay. Sabi ni Kuya Roel Sazon, good evening mga ka-K5, DJ Tommy talaga, no? Tommy, T-U-M-M-Y. Ang tiyan, malaki ba tiyan ko? Hindi naman kita, no? Natatakpan. Yan. Ang ganda ng setup ng video, no? So, kahit malaki yung tiyan mo, hindi kita. Pero yung tummy niya kasi T-U-M-M-Y. Hi to K5, Olongapo family, sagot sa tanong. Ayan, ang nasa ilalim ng kama ko ay bag. Kaya ba bag yun? Dahil bumagsak? Bag. Walay, no? Walay. Diba? Bumagsak yun, no? Bag. Going back to Labubo kanina. Mamaya na. Sige. Tuloy ko muna yung mga sagot sa tanong. Lalayo na naman tayo, eh. Okay. Eto pa. Sabi ni Kuya Jonathan B. De Castro, laman ng ilalim ng bed ng anak ko is old toys. Uy. Wow, maganda yan, di ba? Kung old toys na, hindi na masyadong nilalaro. So, medyo, anong tawag doon? There's a word for it, eh. Merong term, eh. Parang convenient use of or excellent use of vacant space. Since toy na luma na, hindi na nilalaro, lagay nyo sa ilalim ng kama. Malay nyo, biglang maglaro. Diba? Alam mong nasa ilalim lang ng kama. One of these days, baka bigla kang tanungin, Tatay, nakita mo ba yung laruan ko na paborito ko na laro? Sasagot ka ngayon, anak, 33 years old ka na. At saka ba't ganyan ka magsalita? Hilain ko yung dila mo. Old toys, sabi ni Kuya Jonathan. Oy, Kuya Jonathan De Castro, kamusta ka na? It's been a long time, hindi na kita nakikita. Naka-assign ka pa rin ba dun sa sa malayo? Balik ka na, ha? Ito sabi ni Kuya Zain Kel. Ayan. Hi, pag-greet sa live mo. Ayan, Kuya Zain Kel. Give me names. Kung sino man yung mga i-greet. Okay? Let me know. Bigay yung pangalan. Huwag kayo mahiya. Magbigay ng pangalan. Alright? And si Kuya Nance Del Rosario, sabi niya, congrats Sir Tom on your new program, Night Brew. Huwag mo na akong tawaging sir. Okay? Huwag din, ma'am. Thank you very much, Sir Nance Del Rosario. Don't worry. Yung mga binigay mo na original composition na gusto mong ma-play, I'll bring it here. Bibigay ko kay Kuya Tan. Okay tayo sa mga OPM, no? Na mga original composition ng mga tropa natin from around the area, di ba? Yun. I think pagka ganung original composition nila, hindi yata nakaka-copyright hit yun, ano? O depende kung in-upload na nila sa kay Spotify ba? Parang gano'n? Ayan. Kilala mo si Ate Spotty? Apelido niya Fai. Spotify. May nag-joke na ba sa'yo niyan? Ako pa lang? Papapatent na naman natin yan, ano? Uy, malapit na matapos yung pilot episode ng programa ko. Only a few minutes left. Again, I'm overwhelmed. Sa totoo lang, maraming salamat talaga sa pag-welcome sa akin dito sa K5 News FM Olongapo. Nakakataba ng puso. Sa mga nakikinig ngayon, tsaka yung mga nagmensahe sa akin na ang dami nyo, na wini-welcome ako na sa bagong tahanan ko raw. Ayan, sige. Since bagong tahanan ko to, bukas na bukas din, maghahakot ako ng gamit. may paglalagyan ba yung parilya ko? Or dito? Yeah. Yung ref ko hindi ko madadala. Kasi hindi ko makita, na-misplace ko yung rep, eh. Seriously, yeah, on a serious note, thank you talaga, K5 News FM, my new tahanan sa radyo, sa broadcast. Ayan. Thank you for welcoming you guys, everybody. Lahat kayo. Paulit-ulit na lang ako, no? Pasensya na kasi talagang overwhelmed ako, eh. Natutuwa ako sa pag-welcome sa akin, eh. Yeah. Okay, so, again, malapit na matapos. Let's read a few more answers. Anong nasa ilalim ng kama mo? Okay, eto may sumagot. Sabi niya, ang nasa ilalim po ng kama ko ay mga Halloween and Christmas ornaments. Para all year round, pwedeng hugutin lang sa ilalim. Ayan, oo nga naman, So, nagamit niyo yan ngayong November, no? Nag-Halloween ornaments. Ngayon, I can sense na medyo binalik mo na yan. Ang hinugot mo naman ngayon yung Christmas ornaments. Tama ba? Ako, hindi pa ako nakapag-display ng mga, ng mga Christmas lights. Kami ng bunso ko, may 9-year-old son, 9-year-old now. Every year, all year round, talagang dalawa kaming nagsiset up ng Christmas lights. Ayan, parang it's like a tradition for me as father and son, na dalawa kami nag-set up ng lights. Sabi niya lately, Dada, tinatamad ka na naman, November na, ba't wala pa yung lights natin?
Kasi dati, pagpasok pa lang ng bare months, anak kasi, di ba? Nagkasunod-sunod eh. Alam mo naman, naka-3 na tayo, nag-uulan. Tapos, ngayon, magiging busy ako. Maglilipat ako ng gamit dito dahil ito yung bago kong tahanan. May iwan ka dyan. Bahala ka sa buhay mo. Greet ko daw si Kuya Saibin Bagang. Ayan. Uy, nakikinig daw si Kuya Saibin. Ang galing naman. Wow. Talagang nakakataba ng puso, ha? At nakikinig kayo sa akin dito sa 88.7 K5 News FM. And lastly, I wanna invite you guys to try D3 Bio. Protektahan ang inyong kalusugan. Uminom ng Clinica D3 Bio, the superfood supplement, araw-araw. Narinig niyo yun? Superfood supplement. So, pag kinain mo yan, Superman. Pero kung bata ka pa, di Superboy. Pag pinakain mo yung baby, di super baby. Bahala kayo. Sagot ni Kuya Edwin Bagang, sabi niya, ang nasa ilalim ng kama ko is yung damit ni Saibin nung 1-year-old pa siya. Oy, sentimental value. You're holding on to it, ha? Ganyan talaga mga tatay. Parang, siyempre, when your kid was just 1-year-old, yung first year nila dito sa mundo, inaalagaan mo sila, parang napaka-super special niyan eh. I can relate to that. Ako naman ang tinatabi kong damit ng mga anak ko, yung mga suot niya every time na magbe-birthday siya. Yun, when he turned 1, when he turned 2, when he turned 3, and so on. Continuous yun, tuloy-tuloy. Ayan. Okay? So, parang naalala ko yung nanay ko, sentimental din yan eh, yung nanay ko, sa mga bagay-bagay. Napaka-sentimental niya. Lahat tinatago niya. Tsaka yung, alam niyang may talent ako noon. Kaya kong gayahin si Michael Jackson. Pinapasayaw niya ako ng Michael Jackson pag nandiyan yung mga kamag-anak. Anak, you dance. You do the Michael Jackson. Hindi, lagi nangyayari yun. Di ba? Every time na may bibisita siya, yung tito and tita mo nandito. Show your Michael Jackson moves. Sabi ko, Ma'am, tama na, nahihiya na ako. Ayaw mo sumunod? Papaluin kita. Tama na, Ma'am. I'm already 43 years old. Dadance pa rin ako Michael Jackson. Okay, ayan. So, I guess that's it for me. We're out of time. It's already 10 o'clock. So, yung mga may balak kumain, medyo natigilan dahil nakinig sa akin. Tuloy nyo na. So, on a final note, again, maraming salamat everybody for tuning in. Lahat na nakinig ngayon, maraming salamat sa inyo. I really appreciate you guys joining me on the pilot episode of this radio program. Oy, kung may mga sasagot pa dun sa katanungan natin for tonight, itutuloy ko bukas, babasahin ko yung mga sagot nyo, ha? Again, ang katanungan is, ano-ano ang mga bagay na nasa ilalim ng kama mo? Okay? Pwede ko pa rin basahin yan, even though we're gonna come up with a different question tomorrow. Kung yun ang tanong natin tonight, tomorrow naman, ano-ano ang mga bagay nasa ibabaw ng kama mo? Umibabaw naman tayo. Si Mahal nasa ibabaw. Ayun. Okay. Patingin nga ng picture. Earl Chanfu. Ayan. Thank you, sir. Thank you, Earl Chanfu. Pahabol na pagbati. Ayan. Okay. So, again, maraming salamat po. That's it for me. I gotta end this program. Okay? So, do stand by for DJ Ots. Will be taking over. Again, maraming salamat. This has been the pilot episode of The Night Brew with DJ Tommy G on K5 News FM. Olongapo 88.7, baby. Alright? Peace. I'm out of here. Bye-bye. DTX 500. Kulang ba ang kain mo sa prutas at gulay? Umawi ka na lang sa DTX 500 dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant panglaban sa mga free radicals na nagdudulot ng sakit at pagkasira ng katawan. Ang DTX 500. DTX 500. Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ako. Humaba ang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DTX 500 dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Bumalik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic. DTX 500. Mabibili sa mga butika.